Magandang umaga mga kapatid. Pinag-ibig po namin ang inyong pakikibahagi sa Banal na Eucharistia. Ngayon ay kami-atat na linggo sa Banal Pangalan. Ang mangunguna sa aming pag-iwo ay umaga ay si Reverend Monsignor Salino Benco. Magsitayo tayo. Magtipon, sumamba, manalangin, mag-alay ngayong araw ng Panginoon. Mga ginigili, tayo ko'y sumamba sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Unang linggo ng buwan, kaya tayo muling magkakasama at ako ko'y nagagalak na makaisa kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa pagtanggap sa katawan at dugo ng Panginoong Kristo. Ngunit lagi na sa simula, tanong natin, ako ba'y nakahanda? Ako ba'y karapat-dapat? Ginawa ko ba ang dapat kong gawin itong mga nakalipas na araw? Saan ako nagmalabis? Saan ako nagkulang? Kung kaya't muli pa nais natin yung tubig na sa ating naglinis, sa atin ay ibisik, ipahayag naman natin ang ating pagtitikan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilobong sa tubig na bukal ng buhay at nakapagdulot ng kalinisan. Ang kalooban namin magkamit ng katalisayan at ang iyong buhay na binibigay sa mga hinirang.
Hiniling po namin marapatin mong basbasan ng tubig nito na may nais namin mawisik sa aming katawan. Ipagaloob mong sariwain nito sa amin ang buhay na iyong binigay nung kami ay pinyagan at ipagsanggalang nawa nito sa kanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makatulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ikapagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kaawaan tayo ng mga pangyayari Diyos. Patawarin sana ang lahat nating mga kasalanan at kahihiyan at tayo makakipagkalooban ng buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, paulangan po sa pagpapakumbaba ng anak kong masunurin. Ibinangon mo sa pagkatapa ang sangkatauhang masubayin. Ipagalaw mo po sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magamit ng iyong biyaya at ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Magsilbong tayo. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas sa Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang sirong aso. Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Efraim. Gayon din ang mga kabayong patigma ng Jerusalem. Babalingin niya ang mga panudla ng magdirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, ang Diyos din niya ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsipahin po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagat inilihim mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, mga ginigiling, ang mabuting balita ng Panginoon. Dito po yan
Magsipo po tayo. Katulad ng sinasabi sa Salmo na ating narinig kanina, ang Panginoon ko, Diyos ko, Hari ko, lagi kong pupurihin. Sa Ebanghelyo, si Kristo mismo ang narinig nating pinupuri, pinagpapasalamatan ang kanyang Ama sa langit. At alam ba ninyo kung bakit? Sapagkat sa kabila ng kanyang mapait na karanasan na siya'y tinatanggihan ng mga itinuturing na dalubhasa ng mga Pariseyo, ang mga tinitingala ng bayan. Bagamat sila'y hindi makuhang tanggapin ang kanyang ipinangangaral, sa kabila nito, para kay Jesus, dahilan na sapat Diyos ay papurihan, sapagkat ang mga maliliit na tinatawag, tinatanggap ang kanyang Ebanghelyo. Ganito rin hanggang ngayon, hindi ba mga ginigiling sa ating daigdig? Lahat ba'y sumasampalataya? Lahat ba ay nagsisimba sa araw ng Panginoon? Lahat ba'y tumutupad at tumatalima sa mga alituntunin na doon sa Ebanghelyo ni Kristo sa atin ibinigay? Hindi. Ngunit, hindi dahilan ito upang tayo masiraan ng loob at mawalan ng pag-asa. Pagkos, katulad ni Kristo, ipagpasalamat natin sa Panginoon na mayroong mga taong sa kanilang kaabahan, sapagkat iyon ang kahulugan ng maliliit. Anong kaiba yung maliliit? Yung mga nagmamalaki. Yung akala nila sa kanilang sarili ay kung sino sila, napakalalaki nila, kaya nilang mabuhay, wala silang kailangan Diyos. Yun yung mga nagmamalaki. Ngunit sa totoo lamang, sila'y maliliit din. Sapagkat sino bang tao? Wika nga ni Jesus, ang makapagdadagdag ng 1 minuto sa kanyang buhay, dala ng kanyang sariling kapangyarihan. Pero sino yung maliliit na tinatawag ni Kristo? Ito yung mga tao makatotohanan, kinikilala, tinatanggap. Sino ba ako? Ano man ang aking PhD? Ano man ang aking posisyon sa anumang kumpanya o pamahalaan? Gaano man karami ang pera ko sa bangko? Sino nga ba ako? Ako'y isa rin lamang nilalang. Ako'y isang tao. Ako rin, darating ang panahon, mamamatay. Sino ako? Pag ako'y natsyempohan, isang lamok lamang. Dengue ka na. Yun. Sino ka man? Isang lamok lamang. O sa mata ng ibang tao, sino ka man? Isang bala ka lang. Kaya si Jesus nagpasalamat sapagkat siya na nakakikilala sa Ama. Siya na nagdala sa atin ng magandang balita ng kaligtasan. Siya'y mayroong mga sa kanya'y tumatanggap. Yung mga taong hindi nababahala na sila'y maliit, na sila'y tako lamang. Kaya nga, ang ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, napansin pa ninyo, matapos na si Jesus ay magpasalamat, kanya ngayong binalingan itong maliliit. At ang sabi niya, halik kayo sa akin. Kayong maliliit, kayong mga pagod na, kayong mga, ito, katangian ng maliliit, nagpupunyagi, nagsisikap, gawin ng tama, tahakin ng matuwid na landas, labanan ng kasakiman, ang mga pagsasamantala, yung enterprise na ililipat sa ibang sako para ipagbiling commercial, yung mga tuksong ganyan, kayang labanan, subalit hindi madali. Kaya sabi ni Jesus, kayong mga nagkakandakubang sa pagsisikap na gawin ng tama, iwasan ng masama, kayong mga nagkakandarapa na
sa bigat ng inyong pasanin. Hali kayo sa akin. At anong kanyang pangako? Sa atin na maliliit, sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang pati, ano bang ibig sabihin ni Jesus sa pahinga? Na ikaw ay nakaunat na lamang, susweldo man ang hindi nagtatrabaho, yung bang kinsenas, na tuwing kalawang linggi, nagre-report ka para tumanggap na lamang ng pera na hindi mo naman pinagpaguran. Yung ba ang pangako ni Jesus? Hali kayo, kabilang kayo sa kinsenas? Hindi. Yung salitang pahinga sa banal na Biblia, saan ninyo unang nabasa? Saan ninyo unang narinig? Sa aklat ng Henesis, nang likhain ng Diyos ang sangkatauhan, ikapitong araw, Diyos mismo'y namahinga. Yung pahinga na yun, kasama ng Diyos, kaisa ang Diyos, kadiwa ang Diyos, kapuso ang Diyos, yun ang pahinga na wika ni Jesus. Hali kayo, kayong nagsisikap magpakabuti sa gitna ng napakadaling magpakasama. Hali kayo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ayun. At alam ba ninyo kung sino ang nakatuklas na ito'y totoo? Ay isang tao na katulad ng sino pa man sa mundo, pangarap niya maging big shot, pangarap niya maging celebrity, wala pang social media noon. Pero pangarap niya kilalanin siya ng lahat. Tinikman niya ang lahat ng alok ng mundo. Katanyagan, karunungan, pati na yung pagmamahal ng isang babae hindi naman niya asawa at naanak niya. Pero siyang nagsabi, lahat ng ibinibigay ng mundo hindi pala magdudulot sa akin ng katiwasayan, ng kaginhawahan, ng kapahingahan, ng kapayapaan. Alam ba ninyo sino tinutukoy ko? Si San Agustin. Si San Agustin ang nagwika matapos niyang pagdaanan ng lahat. Noon niya napatunayang totoo ang sinabi ni Kristo. Panginoon, nilalang mo ako para sa iyo at hindi ako makasusumpong ng kapahingahan hanggat hindi ako sa iyo namamahinga. You have created me for you, and I shall not find rest until I rest in you. Yan ay totoo. Natatandaan ba ninyo yung isang classic, si Michael Douglas, si Sheen, ano yung batang mag-ama, si Martin Sheen, Wall Street. Kung merong isang karsada sa Estados Unidos sa New York, kung saan lahat ng mga stockbrokers, mga taong milyon, bilyon ang pinag-uusapan araw-araw. Kay pala, marami roon ay sinasamba ang salapi. At si Michael Douglas ang naging tutor, naging teacher nitong si Fox. Tinuruan siya kung paano mandaya. Tinuruan siya kung paano lamunin ang mga kumpanyang merong kahinaan upang ito'y lansagin, upang ito'y katasin, upang ito'y perahin. Dumating ang sandali na hindi na matanggap ni Bob ang kanyang nakikita at kinakasangkapan siyang gawin. Lalo na ng mismong ang kumpanya ng kanyang ama, isa kang airline yun, ang lalamunin itong higanteng finance expert na tinatawag. Ang gusto ko'y nung sabihin ni Michael Douglas yung cold money maker, sabi niya sa bata, I see myself in you. At ikaw ngayon, lalabanan ako, tututulan ako sa ginagawa ko. Ang napakaganda ng sabihin ni Bob Fox, ni Sheen, I realize
I am not you. I will never be you. I am only me. Hindi ko pangarap na maging isang higante sa mata ng publiko. Katulad mo, daang milyon ang pinag-uusapan araw-araw. Ako lamang. Ngunit ako'y may dangal. Ako'y kumikilala sa katotohanan. Ako'y may pagtatanging pagmamahal sa kapwa. Ako'y may ama na minamahal. Iyon yung manliligit. Na wika ni Kristo, di kayo sa akin. Kayo ba'y nakapailit, sabi nyo, bakit ba hindi ko pa ginaya si Jenny, si Ma'am Jenny? Bakit ba hindi ako nakaisip ng paraan para lukuhin ang ibang tao? Bakit ba? Sabi ni Jesus, halika kayo. Kayong mga nagsisikap, kayong mga timisanay na papagod na sa pagpapakabuti, kayong, alam mo ninyo, bigay ko sa inyo ang aking pamato. Iyon ang metaphor sa Bible, sa mga rabbi. Ano yung mga adhikain mo? Ano yung mga alituntunin mo? Hila-hila mo sa iyong paglalakbay. Kaya pamato ang tawag nila. Kaya sabi ni Jesus, learn from me. Be my students. Let me be your teacher. Carry my pamato, and I will give you rest. Ganda, maniwala kayo. Napakaganda na ngayon tayo bumalik sa berde. Ordinary time na. Tapos na yung mga kapistahan. Balik na tayo sa fundamentals. At ano nga ang isang fundamental? Jesus is my teacher. I am His student. I wear His pamato. I follow Him. I imitate Him. Huwag natin kalimutan, iyan ang Kristiyano. Kung tayo man ay pagod, huwag kayong masisiraan ng loob. Siyang nagsabi, halika kayo. At mga ginikili, alam ba ninyo ang araw ng linggo? May mga araw ng linggo, kinakailangan pa rin ng trabaho. Subalit ang ibig sabihin na pamamahinga ay mamahinga ka sa yakap ng Panginoon mo. Mamahinga ka sa kandungan ng iyong lumalang. Mamahinga ka sa piling ng iyong tunay na kapuso, kadiwa. Halika kayo, mamahinga kayo sa akin, sa puso ni Jesus. Pusong maamo, mahabagin, pusong nang uunawaan ng ating katayuan. Puso, sarili niya iaalay. Pusong sa inyo nagsasabi, sa akin, sa atin ay nagtuturo. Huwag kayong maniwala sa mga bulak na pangako ng mundo. Kayo ibiguin. Halika kayo sa akin. Ako ang sa inyo'y tanging makapagbibigay ng katiwasayan, ng kapayapaan, ng buhay na walang hanggan. Amen. Pahayag natin ang pananampalataya sa Panginoong Diyos na ating Hari. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na maraming inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumaw. Nang may katong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulutok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang marilito, patukong sa nabubuhay na namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbubuhay muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga ginigilig ko, nagigipon tayo bilang mga anak ng Diyos.
na may sarili-sariling suliranin. Tumunod tayo kay Jesus na bukal ng ating pag-asa at kasiyahan. Ating sabihin, mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na ang buong simbahan ay maging bukal ng ginhawa at pagpasigla sa lahat ng naghihirap, may sakit o naaabuso. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na ang Santo Papa, ating Obispo, mga pari at lahat ng iba pang pinunong relihiyoso ay magtamo ng biyaya ng Diyos sa kabila ng mga kahirapan sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na ang ating mga pinunong pambayan at iba pang may katungkulan ay magsikap na itaguyod ang kapakanang paglahat at magdulot ng pagkain, tirahan, edukasyon at katarungan sa lahat ng mga mayan. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na lahat ng may karamdaman ay makatagpo ng inaasam na habag at ginhawa sa kanilang mga doktor, nurses, at mga kamag-anak. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na lahat tayo nagtitipon para sa Eucharistia ngayon ay makalasap ng ginhawa sa Panginoon at maging kasangkapan tayo ng kanyang mahabaging pagmamahal sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Tahimik natin panalangin ng ating mga pansarili Panginoon. Panginoong Jesus, Hari ng habag at kasiyahan, turuan mo po kaming maging maamo at mapagpakumbaba tulad mo. Tulutan mong tapat namin tugdi ng aming mga tungkulin upang malasak ang kagalakan ng iyong kalinga at ang gabi ng iyong walang hanggang gantimpala. Ikaw na nagugubay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsibuto tayo.
paano nangaglay ng insensuhan, pati ako, pati kayo, na ang ibig sabihin sana tayo maging mahalibuya at kaaya-aya sa Panginoong pinag-aalayan. Kung itong ginawa natin sa pangkitan na napakayamang sa isip, ito nawa, itong pagtitipon natin at pagsambang sama-sama, ay totoo maging kalulugon sa ating Amang mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon, ito pagmahal sa iyong amay, sa patuloy na kalagalan sa ating kapagnabangan, sa buong sambayanan ng Panginoon. Ama, ang paghahain po namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kung marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa kanan. Ikaw ang nagtakdang magarawan ng gabit araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw po ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang umpay sa kalangitan, kami po dito sa EDSA Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Basbasan mo sana ang mga nagdito sa ibigan ng Espiritu upang sa aming kapapalutoy maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati yun, ibinigay sa kanyang mga lagad na ang bika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayong di naman matapos ang mapunan, kinuha niya ang kanis na may anak. Muli nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa mga lagad at binika. Tanggapin ninyo lahat ito pinunin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang timan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagdangan natin ang pananampalataya.
sa iyo ang tinapay na ibibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na ngayong umaga sa harap mo'y mag-alay, manalangin, sumamba. Isinasamo namin na kaming tatanggap ng katawan na dugo ni Kristo ay pagpalain lahat ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo po ang iyong Santa Iglesia ng laganap sa buong daigdig. Husgusin mo kami lahat sa pag-ibig at pananampalataya. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Luis Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid namin nanulay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga nauna na. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri pinagdarama, kaisa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Binigilid ang tunay na hamon araw-araw pagkatapos ng pagsisimba, pagkatapos ng ating amen. Humila tayo sa pamatok ni Jesus, tuktin natin ang kanyang mga aral, gayahin natin siya. Tanggapin natin ang Panginoon, siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng ganong buhay. Awitin muna natin ang itinuro niya sa atin. Iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Pagluodan mo kami ng kapayapaan, pagmamahal at kagalakan sa aming mga tahanan, sa aming buong bayan. Ilayo mo po kami sa lahat ng ligalig, karahasan at kasakiman. Bigyan mo po kami ng tunay na pagsisikap kay Kristo sa iyo matuto. Samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ni Kristo ang aming Panginoon. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan ng mga kailanman.
Panginoong Jesus, huwag mo po sana isalaang ang marami naming mga kasalanan at kahihiyan. Pagkos at tingnan mo po yung pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Panginoon mo kami ng kapayapaan at pag-amay sa pagbabago, kaunlaran. Ayon sa ikasisya ng iyong kalooban, nabubuhay ka nag-ahari magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga gili ko, nakatitiyak tayo sa pagmamahal at biyaya ng Ama. Tiyakin lamang natin na tayo mga bukas puso sa ating kapwa. Magbatian tayo. Narito ang Panginoon na narinig nating sinabi, "Halik kayo sa akin, kayong mga napapagal na." Siya'y ating tanggapin, ating pong sabihin, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako."
Masiguro po ang lahat at ating kasabihin ang lahat para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng mga ilan ay lubis ng nagtulong. Bunga ng aming pagkamulan sa nagbabatang pagkawasan ng kapaligiran ng pinagkalit niyo sa amin. Bunga ng malawakang pagdalaga ng ideolohiya sa nagpapan ng mundo. Pagkalooban niyo kami ng sapat na lakas upang maipalagalan ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, itulong ninyo sa amin ang pagtulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigay. Sa karamitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung magkikibago ang pagkamakasarili, itulong ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi ng pagbabalik sa Diyos. Kung may pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maibig po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip na kalingaan, maglingkod sa halip na pagkukuran. Huwag po sana kami maghakan ng karanayaan at punuin niyo kami ng pag-ibig at tuluan ninyo. Pahintulutan ninyo kami magkatulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Dena ng kapayapaan, magstayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pong iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging luminuan sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling ang pansin na ang bayaran ng mga mag-asawa sa isang marriage and counseling and seminar sa ikalawing 2 at 3 ng Hulyo sa ganap alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ay walang bayad at galing natin sa server hall dito sa Exoshan sa pagkataguyod ng Hearts of Jesus and Mary Prayer Committee at OLT Prayer Group. Para sa mga kaibagang kaalaman, makapag-ugnayan namin po sa paggamat ng Exoshan. Maraming po salamat. Hanggang natin ang hindi pag-amastas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginigili, tayong lahat ay pinagpala sa banal na misang ito. Humayo, huwag ninyong kalilimutan, tayong lahat ay mga nag-aaral kay Kristo. Salamat sa Diyos.